Tulog na nga lang mga akla, matatapos na nga ang taong 2024. At sa taon ngang ito, which is 2024, sobrang daming naganap at nangyari sa ating YouTube channel at syempre sa buhay ko. Syempre hindi ko naman inaasahan talaga na mag-iiba talaga yung takbo ng YouTube channel natin. Kasi nga, ang daming nagbigay sa akin ng opportunity, nagbukas ng pinto. Hindi lang pinto yung pamilya na nangyari dito sa ating YouTube channel. Siyempre, isa na nga kayo doon. I'm treating you as part of my family kasi nga, 'di ba, as an OFW na YouTuber, isa to sa mga talagang pinangarap ko. Hindi lang yung may share ko yung buhay ko sa inyo. Mabigay ko rin sa inyo yung kasiyahan at syempre yung mga konting pagpapasaya sa inyo at pag-alis sa mga lungkot ninyo sa buhay. Kasi alam ko, marami sa inyo ang nagbe-message sa akin, nagko-comment sa akin, na napapasaya ko sila sa mga videos na ina-upload ko. And thank you very much sa inyo. At syempre, sa Jesvin, sa BNT, at syempre sa Team Ernaline na naging parte ng ating buhay dito sa YouTube channel ko. Nakakatuwa lang din talaga isipin na, alam niyo yun, from March or April ba? Oo, tama. Basta naglalaro sa buwan na yan. Nagbago lahat talaga. And imagine niyo for my vlogs, hindi ko talaga inasahan na magiging every week, twice a week dati. Ngayon, once a week nakakapag-upload tayo ng videos. Na dati-dati is, ginagawa ko lang yung pag-YouTube dahil gusto ko lang ma-document or mabalikan, if ever, yung mga journey at mga travel vlogs ko. Saka, syempre, yung mga travel journey ko sa YouTube channel na to. And again, isa talaga to sa mga pinangarap ko. At ang sarap-sarap balikan. In fairness naman, sobrang natutuwa ako every time na binabalikan ko yung mga videos na mga ina-upload ko, kung saan ba tayo nag-start ulit, kung paano ba nagsimula ulit yung journey natin na makapag-upload ng mga videos. At syempre yung mga comments ninyo na grabe talaga, yung dinumog talaga tayo. Maraming salamat sa inyong lahat dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob, sumipag yung YouTube channel ko nang dahil sa inyo. At syempre, naramdaman ko yung pagmamahal nyo sa akin. Dahil nga, syempre, sobrang grateful natin this year. At syempre, ang daming naganap sa atin this year. At napanood nyo naman yan sa ating mga vlogs. What if naman kaya mga akla, balikan naman natin yung mga magagandang memories at mga videos na unforgettable na nangyari dito sa ating YouTube channel sa sa content na to. Alam ko naman na napanood nyo na yun, mamaya yung iba hindi pa napapanood. Sabay-sabay nating balikan yung mga videos at mga unforgettable moments natin this year. So imagine niyo, we have 53 videos. Akalain mo yung may 53 videos akong nagawa this year na hindi ko akalain na, Diyos ko, magiging talagang YouTuber talaga ako. And maraming salamat talaga. Yun lang talaga. Sobrang thankful talaga ako sa inyo. Simulan natin yan. Yung unang upload ko ng video ko, yung 10K, nagpasalamat ako ng parang 1K subscribers na ako. But, yun nga, yung parang putol pa yung mukha natin, di ba? Yung ulo natin, halos maputol na. Pero balikan natin yung 10 facts about me. This is actually content opening up my story, especially sa inyo, para makilala nyo ako ng buo. At sino ba talaga tong baklang to na napakaharot? At sino ba tong baklang kaibigan ng mga BNT na nagpatuloy sa mga bakla sa Malaysia? So without further ado, panoorin natin to. Oh my God! Cancer! Cancer! Di ba? Magtataka kayo kung bakit cancer, di ba? Cancer, yung word na cancer is parang napakabigat. Napakabigat every time na
naririnig ko siya. So ito na nga mga akla. Cancer, ito yung sakit na sumubok sa aming pamilya. Umalis ako ng Pilipinas, punta ako dito sa Malaysia. Maayos yung lagay ng mami ko. After siguro 5 months or 6 months or more than 6 months, nagkaroon ng breast cancer yung mami ko. Nag-positive siya for breast cancer. So, agad-agad, sabi ng doktor, advice, kapag nag-positive din, tatanggalin yung suso. So, tinanggal yung suso ng nanay ko sa UST. Sabi ko, sige, magkano magagastos? Kasi bago pala ako na sa Malaysia nakakuha ng trabaho. As in, parang few months lang, 2 months or 3 months pa lang. Padala ako. Tapos, kailangan ng chemo. Hindi pa naman ganun kalakihan yung sahod ko nung nagkaroon ng breast cancer yung nanay ko. So sabi ko, hindi sapat yung ipapadala ko. So ginawa ko, nagpa-order ako ng leche flan. Binenta ng mga ka-housemates ko sa office namin, yung mga lokal na gustuhan din. Ayun, nagkapera ako. Nakauwi ako ng Pilipinas. And then, surprise ko siya. Hindi niya alam na uuwi ako. And then, after nun, umiyak siya. Hindi niya daw inaasahan, pero nararamdaman niya uuwi ako. Nung nakita ko yung nanay ko nun, iyak ako. Kasi iniwan ko yung nanay ko ng maayos. Tapos, bumalik ako ng Pilipinas para magbakasyon. Actually, para makita siya. As in, parang 5 days lang yun. Nang gano'n na siya. After nun, nagpakalbo din ako. Nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, pakalbo ko. Sabi ko, para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka, sige, magpapakalbo din ako. Nagpakalbo ako, nag-live ako na nasa Facebook ko. Kung mahahanap nyo sa Facebook ko. Nagpakalbo ako, pakalbo ako. Tapos, sabi niya, ba't ka pa nagpakalbo? Sabi ko, gusto ko para at least sabay tutubo yung buhok natin. Umuwi ako, diretso ako ng UST, ICU. Nakita ko yung nanay ko. Ang daming saksak ng dextrosave dito sa kamay, sa paa. Tapos may machine na parang kasamang humihinga. Nung pagkakita ko sa nanay ko, halos madurog yung puso ko. Hindi ko alam bakit, pero hindi ko siguro kinaya. Hindi ko kinaya yung nakita ko yung ganun yung nanay ko. Hanggang sa afternoon, sinabihan kami na parang 6 to 12 months na lang yung taning ng buhay. Yung taning ng buhay ng nanay ko. So parang sabi ko, bakit ganun? Parang, bakit naman? Parang hindi ako makakapaniwala kasi parang nangyari lang naman yun sa mga movie, saka sa mga teleserye. So, na-shock talaga kami mga magkakapatid. As in, na-shock talaga kami. Sabi ko, paano na yun? Parang di naman totoo yan. Ayun na nga mga akla. Natumba yung cellphone, di ba? Para nagparamdam ata yung nanay ko. So parang di kami nga makapaniwala na nangyayari lang siya sa mga teleserye. So ayun na nga. Nagkaroon ng taning yung buhay ng nanay ko. Na sabi 6 to 12 months. Tapos nakalabas ng ospital. Nakalaban naman yung nanay ko ng almost parang 2 years. 2 years naman siya nakalaban sa cancer. Bakit? From spinal cord, umakyat yung cancer ng nanay ko. Yung cancer, yung mga active na cancer cells sa utak na naging brain cancer. Nung nag-brain cancer na, hindi na kami masyadong naaalala ng nanay ko. At yun yung pinakamasakit. Kasi ako, favorite ako ng nanay ko eh. Nag-birthday siya, dumating na yung mga kaibigan, in-invite na namin. Kumbaga parang ano siya,
parang living funeral na. Yun na yung time na malungkot na yung iba. Yun na yung parang last na handa namin sa kanya. Nararamdaman na kasi namin na parang yun na yung last. Grabe talaga. Tapos ano ba yan? Nakakainis. Nung nag-seizure yung nanay ko, na dampot ko siya. Yung nakuha ko siya. Nakuha ko talaga yung nanay ko ng pak! Sabi ko, talian nyo! Buksan nyo yung pintuan. Naibaba ko yung nanay ko from second floor ng bahay namin sa kwarto. Pinastart ko sa kapatid ko babae yung sasakyan. Dalian mo, buksan mo na yung sasakyan. I-drive nyo na yung sasakyan. Dalian nyo, susunod ako. Nang umiiyak. Sa totoo lang. Akala ko sa lang siya mangyayari sa teleserye, sa mga movies. Nangyari pala siya. Doon na yung time na talagang yung iyak ko na iyak ng iyak. Yung sobrang iyak ko na talaga. And that's the time, kinabukasan, na pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Yun yung time na inaantay na lang yung last breath ng nanay ko. Kumbaga parang yung nawawala na yung oxygen. So sinabihan na ako, nagtatrabaho ako noon. Sabi sa akin, sige, kapatid, wala na si mami, hindi na susuko na. So, basta gawin natin lahat ng mga kaya natin. Kung ano pa yung mga other options, basta. Kung siya na yung sumuko, okay na ako. Kung nagtatrabaho ako, alam naman ng mga boss ko noon na ganun yung sitwasyon ko sa company namin. So, inalaw nila ako. So, I'm taking calls. So, nagko-calls ako. Kinonfirm na nila na wala na yung nanay ko. So sabi ko dun sa customer namin, sabi ko, ma'am, baka pwede naman po na transfer ko yung tawag o kaya drop natin yung call, tawag na lang po kasi namatay yung nanay ko. Pumayag naman yung customer and then nakiramay. Tapos, labas ako ng production floor, punta ako ng locker, iyak ako agulgul. Sobrang agulgul ko, parang bata. Tinanggal ko lahat yung luha ko, balik ako production floor. And that's that time na niyakap ako ng iba't ibang lahi na kasamaan ko. May Malaysian. Tapos iyak ako talaga. Iyak ako talaga. Umiyak ako talaga nun. Kasi naramdaman ko yung lahat ng paghihirap ko, yung sakripisyo ko, yung hindi ko tinago sa mga kasamahan ko, kung ano yung sitwasyon ko. At na-appreciate nila ako doon. Yung pagmamahal, grabe. Dahil namatay ang nanay ko ng 28, wala pa ako sahod kasi buwanan ng sahod dito sa Malaysia. Hindi ako agad nakauwi ng Pilipinas. And then after that, nung nakauwi ako ng Pilipinas, nung nagkasahod ako, nakabook na ako ng ticket, ako lang mag-isa, doon ko nakita yung nanay ko. And then, kinaya ko. Iyak ako na parang bata. So, yung mga bakla, naku, para naman ng MMK, ayoko nga umiyak, di ba? Kasi nga, masaya lang tong vlog natin, di ba? But I hope that meron kayo natutunan. Sa mga bakla, sa mga akla, sa mga mamshi natin dyan, sa mga papshi natin dyan, kung may mga magulang pa kayo, na walang sakit, na malakas pa, hindi naman kailangan pang financial palagi. As long as simpleng I love you. Bigyan nyo sila ng time. Kasi napakahirap. Kasi kapag nawala na sila, hindi mo na mababalikan ang lahat. Yung time na hinihingi nila, hindi mo na maibibigay. So as much as possible, kung buhay pa yung mga magulang nyo,
Mahalin nyo sila. Di ba nakakaloka, nakakaiyak, tapos ang dami kong mga chika, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga akla, chikadora talaga si akla. Oh, di ba? Gusto niyo yun? Nakakatuwa lang talaga na sharing my stories is, very private. Pero I decided na since nandiyan kayo sumusuporta sa akin, kailangan nyo rin namang malaman kung sino ba talaga ako. At syempre, para mapalapit din yung story ko sa inyo at yung loob ko sa inyo, di ba? Kailangan malaman nyo din naman yung background ko. So, medyo madrama talaga yung buhay ni Akla. And yung second naman na hindi ko makakalimutan na in-upload natin sa ating YouTube channel is yung last day ng BNT sa Malaysia. Alam ko, ang daming naging dito, ang daming umiyak, ang daming parang nag-comment, ang daming nag-message. Ito yung pinakamalaking views ko sa aking YouTube channel, which is 10K views. Oo, nakakaloka. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Ito yung mga time na nandito pa yung mga BNT kasi nga, di ba, nag-travel sila sa Thailand, Malaysia, and Singapore. And then, yung mga bakla talaga, pinipili talaga nila ako mag-vlog. And then, sabi ko kasi ayoko nga talaga na mabigyan pa ako or parang alam mo yun, matanggal yung spotlight nila kasi nga, that's the first travel ni BNT Jeko, ni Bebang, saka ni Balong, na hindi ko akalain na in just one shot na para nag-meet kami, talagang, alam mo yun, grabe yung bonding namin, yung iyakan nila Bebang, ni Balong, na hindi ko rin naman din talagang tinuring na iba sila. Gaya din ng pagturing ko dun sa Jesby nung una kami nagkita dito sa Malaysia. So ayun mga akla, nakakatuwa lang talaga. Saka syempre nakakasepangs talaga. Yan yung makikita nyo yan lahat yan sa mga comments. And ayun, kapag binalikan ko pala, kapag ini-story ko, at saka kapag sinasabi ko ngayon yung nangyari, is parang kailan lang, saka nag-uusap din kami ng mga bakla, parang kailan lang, ang bilis din talaga ng panahon. Eto, mga akla, without further ado, panoorin natin yung mga magagandang eksena at mga nakakalokang eksena ng last din ng BNT dito sa Malaysia. Ba't iyakan ni Dami? Kasi Bakit? this is the first time na parang na-experience ko na welcome ako. Ba't yan First time ko may experience na welcome siya. welcome ako dito sa Bansa. Hindi ko in-expect na makakarating ako dito sa Kuala Lumpur. Tapos nakamit ako ng mga kapwa-Pilipino natin na ganito kung paano tayo i-treat. At totoo, hindi biro mag-travel. Pag-umiyak na yan. Malaki yung gastusin. Pero andyan yung Jespin, sinisave nila kami. Tapos andyan si Kuya Brian, si Kuya John, nag-prepare sila ng pagkain sa amin. Sobrang akong nasiyahan kasi
alam nyo guys, iba yung maka-feel ng ganito na parang welcome ka dito sa Malaysia. Lalo na first timer mo, diba? Sobrang saya. Kaya hindi ako mapapagod magpasalamat sa lahat na naging part ng travel namin. Bye-bye. Bye-bye. Magkita-kita lang sa Pilipinas. Napakabilis lang talaga ng mga oras, lalo na kung ito yung mga kasama mo palagi. Hindi man kami magkakakilala ng sobrang tagal, pero parang ang tagal-tagal na naming magkakakilala at magkakaibigan. Grabe yung bonding, grabe yung tawanan, grabe yung baklaan, at syempre meron din naman kaming iyakan. Maraming salamat sa friendship na nabuo natin. Laging yung tatandaan na lagi lang kayong magmamahalan, suportahan ang isa't isa, maging inspirasyon sa bawat isa, at laging maging grateful kung ano man ang meron tayo ngayon. Patuloy lang tayong mangarap ng mangarap araw-araw. Walang titigil at walang susuko sa hamon ng buhay. This is just the beginning. Malawak ang mundo at marami pa tayong bansang mapupuntahan at destinasyon kasama ang grupo. Nandito lang kami palagi para sumuporta at kumabay sa inyo. Mahal na mahal namin kayo at maraming salamat sa friendship. See you on our next destination. Paalam mga bayut! Oh, di ba mga akla? Grabe, pasabog ang video. Nakakaloka talaga. Tong video na to is behind the scenes lang talaga. Hindi na talaga ako yung parang alam mo yun, nakisaw-saw pa, saka parang, alam mo yung makiki-content pa. Pero yung mga bakla nga is talaga pinipilit ako. So, sinabi ko sa kanila, magka-capture lang ako ng mga videos. Pag sinipag ako, i-upload ko siya. But, surprisingly, mga akla, grabe talaga yung yung supporta nyo that times. Yung supporta na nakuha ko sa inyo, grabe talaga. Yung puso ko na sobrang tuwa, yung parang sabi ko, ay, eto na ata yung start. Kasi ang dami kong failures pagdating sa pagiging YouTuber, sa pagiging content creator. Kasi wala naman talaga nanonood talaga sa akin. And then, suddenly, grabe talaga yung pagwe-welcome nyo sa akin at pagsubaybay nyo sa mga videos ko. Grabe din naman din talaga yung affection ng mga bakla, diba? Grabe yung mga iyakan nila, yung mga eksena nila. Alam mo, very thankful lang sila niyan dahil nga first time na nilang makaalis ng bansa ng Philippines, and then they were able to travel not only one country but 3 country in just isang pag-alis sa Pilipinas. Grabe talaga. Dito na nagsimula lahat ng pamilya ng Team Ernaline at ng Team World Tour. Gaya nga ng sabi ko sa inyo na pagpapatuloy nyo sa buhay ko or pagpapatuloy ng buhay nyo pagpapatuloy nyo ng buhay nyo sa akin, at syempre pagbibigay ko rin naman sa inyo ng buhay ko pag pinatuloy ko kayo sa aking tahanan. Nag-upload nga tayo. Isa pa to, grabe, most requested kasi nga naging trending tong bahay namin, tong unit namin, kasi nga dito nga nagstay ang BNT Bakla ng Taon. So, ang dami nag-request na syempre, mag-house tour naman daw. Oo, dahil dyan, pinatuloy naman namin kayo sa aming munting tahanan dito sa Malaysia. Oo, mga akla. Hindi naman ganun kalakihan yung bahay namin. But, tong bahay na to is laging welcome to everyone. Even dun sa mga subscribers natin and saka yung mga followers natin na gustong pumunta dito sa Malaysia, guys, if you need me or gusto nyong pupunta dito sa bahay, you're always welcome here. Dahil nga, grabe yung pagiging welcoming ko din talaga siguro. At saka syempre yung naranasan ko din dito sa Malaysia na unang pagpunta ko dito na wala rin naman ako talaga kakilala, wala rin naman talaga ako masyadong kakilala pala, pero may mga kakilala na ako. And then, yung hindi ka makakuha ng sarili mong higaan, 'di ba? Yung nakikisilong ka lang din sa ibang bahay. So, I'm just extending my help, 'di ba? Saka yung parang yung pagpapatuloy sa ating munting tahanan. Yun lang, 'di ba?
simple pero you're making a difference. But without further ado mga akla, panoorin natin tong content na to dahil masaya din to. Ito yung yung pag-house tour natin sa ating tahanan dito sa Malaysia. Tuloy po kayo sa aming munting tahanan. So ayun mga akla, ready na ba kayo? Oo, ready na ba kayong makita ang aming munting tahanan kung saan nagstay si BNT Jessica, Kevin, Jacob, Balong at si Bebang? Without further ado, let's go. Sunod na kayo sa akin. So, bongga rin naman tong kama na to. Pak! Charot! Hindi siya masyadong malangit-ngit, pero minsan tumutunog-tunog din siya. So, sa umaga or sa gabi, kama to. Pero pag madaling araw, nagiging hard din to. Charot! Nagiging hard din siya kasi dito rin tayo nadidilig. Nang madaling araw. Di ba nakakaloka? Malinis yung bahay, di ba? Saka very aesthetic kasi sobra talagang ko. Gusto ko yung malinis, gusto ko yung organized, saka gusto ko yung madaming mga nakalagay-lagay na mga gusto ko. Mga ganon. Di ba? Nakakatuwa. And, ayun nga mga akla, speaking of pagpaputuloy sa aming bahay dito sa content na to, syempre, since dito na nga tayo nabubuhay at dito na nga din tayo nakatira sa Malaysia, may mga contents tayo or may mga contents din naman kayo ni-request sa akin na ipasyal ko naman kayo dito sa Malaysia one step at a time. Kasi nga ako mga akla, grabe din yung struggle ko dito sa Malaysia. I wasn't able to travel to different states and destinations here in Malaysia because there's a lot of reasons why. Kasi wala akong naging time dahil nga nag-focus ako dun sa pagpapagaling ng nanay ko. Yung wala akong time, wala akong extra budget last time kasi nga ang focus ko nga is mapagamot yung nanay ko. But since, ayun na nga, nagkaroon tayo ng chance, and siguro sinabi nga din talaga ng panahon or ng destiny na, girl, it's your time naman na gumala kasama ang mga subscribers mo. So, there's, parang binigyan ako ng way at binigyan din talaga ako ng chance sa pagkakataon na, okay, sige, girl, it's your time to shine. Gumala ka na at igala mo din ang iyong mga subscribers sa mga pwedeng puntahan, mga sikat na kainan at syempre mga destinations dito sa Malaysia. Kasi nga mga akla, diba, when you say na na Malaysia, parang ini-skip siya. And then, alam mo, may content na gusto ko laging gawin is yung why not Malaysia? Bakit nga ba hindi Malaysia ang unahin nyo pagdating sa pagta-travel? So, eto, binigyan ko kayo ng idea, binigyan ko kayo ng parang, alam niyo ng mga tips. At ano nga ba ang pwedeng i-offer ni Malaysia sa mga Filipino na gustong mag-travel dito sa Malaysia? So, yun, kinontent natin yan. At syempre, ang dami kong places na mga hindi ko pa napupunta na mga first time ko din. Dahil first time yun din nakita yung mga mga places na yun na meron palang ganun sa Malaysia. Like for example, yung Putrajaya, hindi pa ako nakapunta dyan sa Pink Mosque na yun na napakalapit lang din naman dito. So we have Cameron Highlands, meron din tayo Nagpenang, and
marami pa nagperak tayo, nagkwantan tayo. Grabe, ang daming mga destinations. Halos maubos ko na nga yung mga ibang mga states na pwedeng puntahan dito sa Malaysia. Ang natitira na lang ata is yung kabilang Malaysia, which is Sabah and ano ba yan? Sabah, oo, yung ganyan, Sabah and Kota Kinabalu. So, yun mga akla, balikan natin yung mga eksena natin sa pag-travel at paglibot natin sa mga iba't ibang destinations dito sa Malaysia. Gala tayo sa Putrajaya! Let's go! Welcome to Putrajaya! Here we go! Mahiwagang salamin. Welcome to Cameron Valley Tea Plantation! Grabe, yung fog, te. Grabe, o, tingnan nyo. Grabe, pag nagsasalita ka, umuusok. Nakikita nyo to? Grabe, ang usok, pero grabe talaga yung fog. Welcome to Habitat! Imagine mga akla, simula alas 8 ng umaga, nag-start na kami mag-tour-tour, pero isa pa lang yung napupuntahan namin.
Tapos, di ba, traffic na nga, mga akla, tingnan nyo yan. Hindi na yan gumagalaw. Hindi pa nakisama ang panahon. Jumujulanis mo kasi. Ayun na! Oh my God, ito na mga akla. Nandito na yung mga tupa. Ay, ang laki! Wait lang! Ay, ang laki! Sa ilong, ma'am! Ito ba makain tayo ng... Wait lang, Mi. Welcome to Penang Hill! Patarik talaga siya. Ayan, oh. Nakikita niyo ba yan? Oh, grabe. Oh, grabing tarik niya talaga. Oh, yan na. Medyo malapit na kami sa station. So, ayun mga akla, based on my experience here sa Penang Hill Tram. Approved, recommended. It's a must. Bisitahin na to mga te. Welcome to Chu Jetty! Welcome to Tan Jetty Port! Try natin. Sausaw natin sa toyo. Wala kasi sila dito toyo kalamansi, mga bakla. Try natin. Masarap. O, di ba mga akla, na-amaze din kayo sa grabe yung pagiging bakla ko, di ba? Wala na akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao as long as, di ba, yung mapasaya ko kayo at syempre, di ba, yung mag-enjoy din ako at nag-enjoy din talaga ako sa travel ko dito sa Malaysia. Yun naman talaga yung essence na pagta-travel, di ba? And syempre, mga akla, may mga nagka-comment din naman na gusto nila naman makita kung paano ako magluto. Kasi nga, di ba, doon sa mga vlogs ng mga bakla, mga bayot na nakita nila na ako yung nagluluto. Actually, mahilig talaga ako magluto, mga akla. And ayun, nag-start tayo ng content ng cooking ng ina mo. Yan naman yung mga, yung mga nag-start tayo dito ng mga dishes na alam ko lang sa Malaysia na pwede naman ding magawa sa Pilipinas. And there's some, cooking vlogs na, alam mo yun, like for example, yung rolled lasagna. Siguro konti lang yung nagawa ko na cooking ng ina mo. Pero isa to sa mga content na nag-enjoy ako. Kasi nga, grabe, dito ko napatunayan na ang hirap palang content ng cooking show kasi sobrang meticulosa kasi kailangan yung mga ingredients, tapos napakatrabaho. But at the same time, mga akla, ang ganda ng feedback pagdating sa inyo kasi nga
natututo din kayong magluto at saka talagang mini-message nyo at kino-comment nyo talaga na ginawa nyo talaga, tiluto nyo talaga sa mga pamilya nyo, sa asawa nyo, sa jowa nyo at grabe, nasarapan talaga sila. At kung nasarapan nga kayo mga akla, balikan nga natin yung ibang mga moments at mga contents natin ng Cooking ng Inabo Show sa YouTube channel ko. So without further ado mga akla, panoorin na natin tong luto-lutuan natin, content natin. Tara, luto tayo ng Diwata Pares Rinig nyo yun? Rinig nyo yun? Tara. Sarap pala. Ang harap pala. Kaya naman pala pinipilahan. Saka dinudumog. Tara, luto tayo ng simpleng Malaysian food. Natin yung niluto ko. Siyempre, niluto ko to kailangan sabihin natin or tignan natin kung masarap or hindi. Unang kagat with muna tayo. Wala munang telur mata or yung fried egg. Ayan, nakikita nyo ba mga klao? Vlogger! Kalasan yung mga binibili namin sa mga mamak shop o yung mga karinderya dito. Tara! Luto tayo ng rolled lasagna! Ang bilis siyang kunin. Ayan, naka-roll kasi siya. Try natin. Ang sarap! Pagkalan natin ang Coke. Ang sarap! Mapapashoot ang ina ka talaga sa sarap. O, diba? Nakakaloka yung luto-lutuan natin. At speaking of luto-lutuan, mga akla, since I am breaking with Miss Universe, na mga kasama natin sa trabaho. Ang inisip ko naman, isa to sa mga contents na dati-rati pinapanood ko lang sa YouTube. But ngayon naisipan ko namang gawin sa mga foreigner friends na mga kasama ko sa trabaho. So, ayun, kinausap ko muna sila dito, isa-isa, kung mag-a-agree ba sila. Kasi ang dami kong mga foreigner friends na grabe, sobrang kalog din talaga. Nakakaloka yun na sila B, sila Yolanda, sila Hassan, yan yung mga main. Tapos, may mga iba pang mga nakakasama sila Agil, yan, sila, sila Chan. Basta madami akong mga kaibigan sa office na in-invite ko para magkaroon ng isang segment na Foreigners Tries Filipino Food. Kasi nga, hindi ko rin naman masyadong pinapatikim sa kanila yung mga Filipino food. Kasi nga sabi ko, gusto ko one day is magkaroon ako ng content na maibigay talaga nila or ma-showcase natin yung Filipino food sa mga foreigner friends natin. Kasi dito sa Malaysia, kapag foreigner, ang tatanungin mo, alam mo ba yung Filipino food or nakatikim ka na ba ng Filipino food? Most of the time, hindi pa nila natitikman. And ano ba yung Filipino food? And lagi nilang iniisip na yung Filipino food is non-halal. But syempre tayo, since we're going to introduce the Filipino food with our foreigner friends, syempre, iluluto natin is yung mga halal food. At grabe talaga, tinangkilik nyo talaga tong content na to. Grabe rin kasi yung tawa natin, yung natural na pagiging comedian nila B, nila Yolanda, nila Hassan, saka yung pagiging patay gutom talaga nila. Kasi alam mo, try lang, diba? Ginagawa talaga nilang mukbang.
So, balikan natin yung mga moments na nakakatawa at mga ibang mga contents na grabe. Hindi natin makakalimutan dito sa YouTube channel natin. So, without further ado, samahan nyo kung balikan itong mga contents na to. Pakainin natin ibang lahi ng Filipino. Go, introduce yourself. This is the camera, Oday. Hassan from Egypt. I am Mr. Z from Malaysia. สวัสดีค่ะบี้ไทยแลนด์ Yolanda from Indonesia. Makan kuy. Smell first. Ay, happy to try to smell. Hassan. Yeah. Ay, hindi masarap. Pakainin natin sila ng sardinas. Tito Match sa European. Tito Mars attitude si Akla. Is it good with gravy? So good. Ay, kabog. It's the best combo. Is it good? What is your score? 8. Kabog sa 8. No, finish already, madam. Oh, etchesera ka. How about dipping it with the gravy sauce? Yeah, it's really good. I try Ay! Kabog. Paka. Ay, baka siya tay Tommy, te ha. Try only, not mukbang. No comment first. Madam, you can drink like this, madam mo. No comment. Okay. Okay, I'll go. What's up? Like, can taste the apple pie. Can taste the apple pie a lot. Not apple, madam. It's mango pie. Like the smell? Yeah, it's coconut taste, yeah. Yeah, Oh. I'll try more. Go. Yeah, it's good. Actually, it's hot. Recommended. Okay. I think you should only try, but you're eating it as mukbang. Not too sweet, yes. Ay, That's not too kabog. sweet. You can eat more so that you can see what's the flavor. What's the top here? Give it a go. Wow. Wow. It's smooth. Ay, pa. It's quite good, actually. Some coconut, right? O, di ba? Nakakaloka. Grabe yung pagiging siya tay-tawi ng mga foreigner friends. Charot lang. Grabe, no? Nakakatuwa. Sarap balikan. Parang kailan lang din. Grabe yung pagre-request ng mga Jollibee niyang mga yan. So, syempre, wish granted dahil nga, syempre, sinasama natin sila sa vlog. Syempre, dapat mag-give back din tayo sa kanila, di ba? So, after nga ng Foreigners Tries Filipino Food, eto, isa to sa mga content na grabe talagang pinagpaplanuhan talaga namin, pinag-uusapan, pinag-iisipan din talaga. Ito na nga ang World Tour
Tour with Team Ernaline. Oo, yes. Naging posible yan dahil nga grabe, na-miss namin yung isa't isa. And hindi rin naman namin inaasahan na grabe, tuloy-tuloy din talaga yung World Tour with BNT, with Jesvin, with Team Malaysia, with Ish and Ashley. Nakakaloka talaga. Saka syempre si Mama Vicky, nakakaloka, di ba? Yun nga ay ang World Tour Team Ernaline. O, di ba? Gusto niyo yan? So, nag-travel nga tayo after 3 months papuntang Cambodia and Vietnam. So, pinlano talaga namin to kasi nga gusto namin maparanas din dun sa mga ibang bayot yung Vietnam. Supposed to be Vietnam lang siya, but since parang pwede naman tumawid papuntang Cambodia, so nag-book na din kami ng Cambodia. Inuna muna namin yung Cambodia, and then we have some friends sa Vietnam na nakilala namin nung nag-travel kami unang-una nung parang 2023, last year. So, ayun, gusto namin bumalik kasi sa Vietnam dahil napaka-chill, sobrang mura, and then nom-nom, saka ang ganda ng Vietnam. So, you should visit Vietnam. At syempre, mga akla, di ba? Hindi natapos yung namin, yung pag-world tour namin ng Cambodia and Vietnam. So, ito naman talaga is talaga pinlano namin ng Jesvin, and this is actually a surprise sa kasipagan at syempre sa dedikasyon ni Balong. So, actually, talagang dapat yung iba naman is maisasama namin. Kaso nga lang sobrang busy nila, and of course, syempre, may mga kanya-kanyang mga opportunity na nag-open sa ibang bayot, like for example kay Jeko, and then for Bebang na yun nga, she is now a manager sa isang branch ng JK Samgyeopsal. So hindi naman pwede na porkit meron kaming travel is kailangan may sasama agad si Bebang kasi syempre di ba bago pa nga lang siya nung na-hire. So sabi namin ang surprise na lang muna natin is si Balong. So ayun, nakakatuwa kasi syempre parang lang yun na last month lang nangyari yung yung sweet escape, yung sobrang short escape from the Philippines na pumunta ng Bali together with us. So grabe yung yung bonding namin. Kung alam nyo lang mga akla, behind the scenes, behind the camera, grabe talaga. Hindi lang doon natatapos yung kulitan namin at hindi lang doon natatapos yung asaran namin. Walang napipikon actually sa amin, pero grabe yung baklaan namin behind the camera. Kaya mga akla, without further ado, balikan natin yung mga nakakatawa at yung mga countries na tinravel namin this year, which is Cambodia, Vietnam, and Bali. So without further ado mga akla, balikan natin, panoorin natin yung mga travel or world tour travel namin dito sa aking YouTube channel. I'm finally free na mga akla! Tapos na tayong mag-work at dahil dyan, ituloy na natin ang rampa sa Cambodia! Tara na mga akla! Arat na! Team Malaysia, let's go, go, go sa Cambodia! Pasukin na natin yung mga akla. Charot! Tao, mga bakla! Bawal! Bawal! Bukas! Ay, kabo! Taray! Taray ng mga bakla! 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 Ayan yung bakla! Ay! Charot! Ay! Charot! 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 Malambot! Nakakaloka! Nakikinis ako ni Balong. Nakakaloka mo yung tinetesting. Ay! Nakakaloka! Magilas! Kamusta naman ang
Siem Reap. Okay naman po. It's a video sensation. Follow your heart, follow your dreams, follow up. Bala, kamusta naman ang experience ng Siem Reap? Ay, hindi ko alam eh. Hindi, sobrang kakaiba siya, probinsya siya, and at the same time, mainit Wala kakako dun. Hindi ko kinaya. Nasunog kami lahat pagdating namin dito. Ay, kabog. Parang wala naman nagbago balong. Jeko, kamusta? Lalong tsumaka, no? Ang sakit ng kasi nga ako. Bakit? Kasi di ako kaka-adjust lang. Ano lang? Ay, Carby Martin! Ha? Carby Martin daw. Ha? Paano? Ha? Dada ni Mama Vicky dun. Amir na! Charot lang. So, experience namin dito sa Cambodia, sobrang init, but the people around the city is so peace. Ay, peace! Taray! Ano yun? Fish liver on. Ay, taray! CEO! Mama Vicky! I wanna be forever young. Ay, Mama Vicky! Nice meeting. Nakakaloka naman. Eka muna. Paano yung hindi Mama Vicky? Mama Vicky ka rito? Akala ko COVID-19 vaccine! Ay, dito muna yung mag-asawa! Congratulations! Happy wedding! Happy wedding! Happy wedding! Hey! Happy wedding! Magkikita naman ulit tayo. Alam mo yan. Ingat kayo, te. Kebs. Ingat kayo. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Ingat. Love you. Bye mga Mima. Magkikita ulit tayo dito. Team Ernaline, bye-bye. Ingat kayo Indonesia! Darna! Bali, Indonesia! Here we go, go, go! Banner! Kuya June is in the house! Kamusta po, kabayan? Eto na sila, mga bakla! Yes, hello! Nakakaloka kayo? JT Samgyupsal. Diba? After ng meeting. Yes, abangan nyo yan. And syempre marami na naman kayong aabangan na aming mga videos. Ay nagsama na naman ng mga bardagulang mga bayot. Ayan, dito naman kami maglalaganap ng bako sa Bali, Indonesia. Dito kami maglalaganap ng lagim. And dito kami maghahasik ng Parang lumaganap na talaga siya. Parang dito kahanap ng branch. Kasi puro pwede kumakain sila dito ng mga baboy. Correct yun niya, yun sabi namin.
Kuya, pak, arat. Pak. Welcome to GWK! Please welcome, Liwa to Ketchup Dance! Kapitbahay namin dyan na gusto mag-samgyup sa abot kayang presyo. Aba, Diyos ko, 199. Di pa ba kayo? Di pa ba kayo? Arte pa ba kayo? 199 na lang? Gusto nyo yun? Gusto nyo yun? 199? Pero saan nga ba tayo pupunta sa mga susunod? World tour pa ba tayo? Oo naman. Ere-erecho lang. So this time sana doon naman sa malamig. Lagi ba kaibang lamig naman yan? Baka yung lamig mo nakaganon. Di ba nakakaloka? Grabe, ang saya talaga, ang sarap balikan. But don't worry mga akla, hindi lang dito nagtatapos yung ating world tour. Marami kaming plano at marami kaming pasabog, kaya abangan nyo ang aming world tour this coming 2025. ABS-CBN trailer! Charek! So ayun na nga mga akla, what's next in 2025? So, maraming magaganap sa 2025. May mga gusto kong ma-achieve, may mga gusto kong ilagay na ibang segments at saka mga contents na alam nyo yon na magiging inspiration hindi lang sa mga OFW but sa inyo rin sa mga nanonood dyan at syempre doon sa mga alam nyo yon sa mga taong mga nangangailangan. Sana magkaroon tayo ng chance at maipush talaga natin na may bahagi dito sa YouTube channel natin na may mga purpose naman din talaga. And mga akla, just to let you know, syempre 2024 na, no? This year, syempre na-monetize na tayo. Nakadalawang beses na akong sumahod at dahil yan sa inyo. And gaya nga na sabi ko sa mga live ko, yung mga makukuha ko ditong mga, alam niyo yun, yung mga sahod dito sa YouTube, is gagamitin ko siya sa gusto kong mangyari pag bumalik ako or pag nagbakasyon ako sa Pilipinas. So, I know hindi ganun kalakihan yung nakukuha ko sa YouTube ngayon, but kapag pinagsama-sama naman yan, kasi ngayon nakakadalawang sahod na ako o diba? Kahit paano meron naman may ipon ng konti, pero sana madagdagan pa ng madagdagan para ma-achieve natin yung gusto kong mangyari sa sahod ko dito sa YouTube. Kasi may purpose talaga to mga akla. Gusto ko talaga makatulong lalo na dun sa mga nangangailangan at kailangan talaga. And ayun nga mga akla, this coming 2025 mga tea is gusto kong magkaroon ng mga interview sessions together with our OFWs here in Malaysia, sa mga alam mo yung mai-inspire ka ng mga tao. Tapos alam mo, gusto ko rin magkaroon ng parang mga vlogs
pagdating sa mga charitable activities. Gusto ko yung maidagdag. At syempre, hindi pa rin mawawala ang pagta-travel natin next year. And ayun mga akla, in behalf of Shoot Cabral production. Yung mga tao behind Shoot Cabral, like for example, Chad, Truly Asia Diaries, Team Malaysia, mga foreigner friends natin, maraming salamat sa pagbibigay ng chance, pagbibigay ng opportunity, at pagbibigay din talaga ng time para mapanood yung mga videos namin. I know na hindi naman din ganun kalakihan yung mga views natin, but I will never stop. Maybe, magpapahinga tayo, pero hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil magpasaya ng mga tao dahil may mga taong naniniwala pa din sa atin kahit kaunti yung mga nanonood sa mga iba nating videos. But, alam mo yon, sa mga message niya nila Ma'am Shi Clarice, nila Katrina Pineda, basta madami silang mga nanonood, mga nag-message sa akin sa Instagram na grabe, doon ako kumukuha ng lakas para mag-upload dahil nga napapasaya ko sila every time na meron akong upload sa mga videos natin. Grabe no? Ganun pala yung impact, ganun pala yung yung nagagawa ko sa pag-upload ko ng videos. Kaya maraming salamat sa inyo. Kahit ulit-ulitin ko or kahit magsawa kayo every time na mag-upload ako ng video, ako ay hindi magsasawang magpasalamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga bakla, sa Team Ernaline, Jesvin, BNTs. Dahil kayo yung nag-push sa akin na gawin to. I know na magkakaroon talaga at may purpose talaga tong ginagawa natin. And I hope na makasama ko pa din kayo by next year, mga akla. Oo, ituloy-tuloy lang natin ito, mga akla. And I hope na napapasaya ko kayo kahit kaunti. O, diba? Again, ang bilis talaga ng panahon. 2024 matatapos na. 2025 na. 2025! Nandito na kami and we are ready. We are so ready. Kaya mga akla, abangan nyo yung mga pasabog natin this coming 2025. At again, maraming salamat sa inyo mga akla. Mahal na mahal ko kayo at see you next year. I love you all! Ay! Charot!